Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Aperon, Twala, Sims, Sukuna, Schooltech by Edfolio, Maroon Studios, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa isa na namang episode ng Startup Podcast PH, Kwentuhan at Philippine Startup Week 2025. Adi tayo ngayon sa Mount Canlaon Room ng Philippine Innovation Center dito sa Marikina City at ang ating kakwentuhan ngayon ay 1RJ and we have Ma'am Roda. Hello Ma'am. Hello, good afternoon po. 1RJ, no? Actually, 1RJ ay isa sa mga, main product ni Algacon Aquafeeds Yes, sir. Manufacturing. Na actually, na-interview ko way back, I think, baka 2 to 3 years ago na yun. Online pa nun, kay Yes, Ma'am Sol. And actually, nung nagpunta ako sa Coastline 5023 sa Miagao, Iloilo, I also saw you. Nice. Ikaw mismo, Ma'am Yes, Roda. sir. Pero, hindi tayo nag-interview nun. Yeah. Hindi tayo nag-podcast nun. And now, dito sa back in Manila, so we have our interview here. But ayun, sige ma'am, siguro since na-interview ko na dati si Ma'am Sol nga for 1RJ, siguro paano lang, pa-brief remind lang ang ating audience, ano nga ba si 1RJ? Okay, so good afternoon everyone. Si 1LG po is an aquaculture feed. So, ginagamit po ito na pagkain para sa ating mga aquaculture commodity like yung milkfish, mga crabs natin na kinakain, and shrimp. So, we have 4 species po ng microalgae na pwedeng gamitin sa iba't ibang aquaculture commodity din. Tsaka actually, ang tuwang-tuwa ako dito, no? To be honest, una ko na-interview si Ma'am Sol, well, taga Manila kasi ako so hindi ako ganun hindi ko alam actually yung mundo ng aquaculture, ng fisheries, outside Manila, no? Pero nung nagpunta ako nabuhay ang aking isipan, nabukas ang aking isipan, nakita ko na grabe pala ang industriyang to. Sobrang dami fisheries sa Pilipinas at yung aquaculture, sobrang dami nito. Kaya nung una rin, to be honest, nagtataka ako or hindi ako ganun ka-confident na ano ba talaga si 1RJ? Sino ba yung mabentahan yan? Even nung nag-interview na kami. Pero nung nagpunta kami nakita ko na wow, grabe. And nalaman ko nga na ang dami yung nabebenta actually. Wow, this is actually kumbaga underrated industry na actually very rich in potential and actually yaman to sa Pilipinas. But ayun, sige Ma'am Roda. So, kamusta nga ba ang industriya na ito, aquaculture fisheries sa Pilipinas? Right now, yung aquaculturist natin is nagkakaproblema naman talaga sa natural food nila. Since ang microalgae po ay primary feed. So, pag umulan po, tapos right now, bumabagyo sa Pilipinas. So, nagpo-problema na naman yung mga aquaculturist natin kung saan sila kukuha ng pagkain para sa kanilang mga isda. So, si 1algae po is the solution. So, babagyo man or biglang umaraw, so magko-collapse ang microalgae, meron tayong alternative live algae paste na pwedeng ipakain na direct feed sa ating aquaculture commodity. So yun pala ang, yung kumbaga value nyo Yes, para sir. sa mga aquaculturists, no? Yes, sir. Kasi I thought actually dati, if I remember correctly, well, may cost din dito, right? Cost, tama Yes. ba? Cost, cheaper alternative siya. Tapos ito rin pala, parang alternative din siya in case Yes, sir. na mga ganitong Mag-changing weather condition po. weather Oo. conditions. Pero sige, Ma'am Rod, just to be clear lang din, kasi hanggang ngayon nalalabuan pa ako Paano ba ginagamit ang 1RJ or ang algal paste for fisheries, for aquaculturists? So, since paste form siya, dinidilute po siya ng mga aquaculturists natin sa tubig. For example, kung marine na species ng microalgae, so yung gagamitin nila is seawater. Pero kung freshwater naman, like we have the chlorella, so freshwater din ang gagamitin sa pag-dilute. And then, inimix lang, i-aerate lang nila yan. And then, Ilalagay dun sa may parang tubigan. Yes, sir. Yeah, For example, sa isang tangke, ilalagay lang nila or sa balde na 10 liters, ilalagay lang nila doon yung microalgae and then i-aerate lang, i-dilute. Then after that, pwede na nilang gamitin na ipakain sa kanilang mga isda. Pagpapakain siya sa isda, doon na, yun na mismo? Or Yes, sir. Doon. Doon na sa tubig? Yes, Or sir. So yung tubig kung nasaan yung mga isda, doon Doon. na ilalagay yung Yes, paste. sir. Kasi na yun kakainin ng mga isda. So parang ilalagay mo na dyan dapat. Parang parang ka nang naglagay ng North Yes, sir. So na Tapos, yung yung isda. And Ma'am Rod, ano mga isda ito? Ano mga isda usually? For example, kung ikaw, sir, ma'am, may milkfish hatchery ako, ano ba yung pwedeng microalgae na marerecommend mo? So, sasabihin ko sa'yo, sir, yung Nanochloropsis po is good for milkfish. So, every species po ng microalgae, may intended din po siya na aquaculture commodity.
Kung crab naman po yung sa inyo, sasabihin ko, sir, Tetraselmis po yung gagamitin mo. Mga different species ba 'to ng algae? Yes, sir. So may tugma na algae or Yes. algal paste doon sa Each commodity na depende kung isda, crab, Yes, yung sir. crayfish din ba dyan? Yes, sir. Gusto yun ngayon eh. Ay, si Marvin Agustin, may crayfish ako. Yeah. So, yung binili niya is chlorella. Ay, bumili siya mismo sa inyo? Yes. Ay, wow. Pumunta doon. Ay, wow talaga? Yes, sir. Para ba sa restaurant na yun? Yung sa ano. But anyway, wow. Tsaka, natawa talaga ako nung nag-meet tayo sa Mayagaw, Yes, sir. Iloilo. Kasi, ayun nga, nakakabenta kayo at kumbaga, ang dami na ibenta. So, paano nangyari, Ma'am Roda, yung sales story nito? Kasi, so correct me if I'm wrong, I think noong una ko na-interview si Ma'am Sol back in 2022 nga ata yun or ano, parang wala pa ata yung parang commercialization stage masyado Yes, nun. So, oo. paano po nangyari yun from 2022 up to now, 2025? na may mga Kasi, before kasi, di ba pandemic yun? At 2019 pala nag-start yung enterprise. Pero, naabutan siya ng pandemic. So, wala talaga. And then, yung mga ibang aquaculturists, hindi naman sila aware na may ganyan pala na mga innovations, no? They are, gumagawa sila in tradition way. Tapos, after pandemic, doon na nagsimula na, kailangan nating magtipon ng mga aquaculturists, pupunta tayo sa isang lugar, and then, ipaalam natin sa kanila na we have innovation like this na makakatulong sa kanila. So, medyo na din yung ng One Algae. So, lumapit kayo sa mga aquaculturists? Yes, sir. So, Oo. paano? I mean, how? Tsaka paano So, binenta? So, kinokontak namin sila and then So, pinupuntahan namin sila, sir. Pinupuntahan and then some other nagtatry and then nagustuhan nila so bumibili sila. So nagkaroon pa kayo ng parang trial or parang discounted yung mga una? Yes, sir. Oo. Para matry Or nila? mga freebie na, for example, sir, bigyan kita, sample lang. Tapos, Pag trinay nila, sa effective, yes, sir. na sila. Yes, sir. Oh, wow. Tsaka yun nga, ma'am, pwede bang pa-explain lang sa broader audience na hindi nakakaintindi ng aquaculture world kung gaano ba talaga kalaki ito sa Pilipinas? Like market-wise and even, kasi parang feeling ko hanggang ngayon, parang swerte nyo nga na andito kayo sa niche sa Yes, industry sir. na to na kayo maybe ang isa sa mga una or talagang nakapagbenta kayo. Pero, parang ang laki nito na hindi ng maraming tao. Actually, sir, mahirap magbenta ng innovative product, no? Sa Philippines, ang hirap i-convince din yung mga fellow Filipinos natin. But eventually, as time goes by na nagiging aware sila sa mga innovation, na-open up din yung mind nila na, itry nga natin to or gamitin natin kasi ito yung gawang Pinoy, tatak Pinoy, mas cheaper ito. And then, syempre, since na Filipino yung mas alam nila. At saka yung geographical side naman ng Philippines, di ba? Island tayo. So, yun yung advantage. Kasi may sarili na tayong napoproduce. Dati pala ba? Anong ginagamit nila? Hindi ako masyadong aware pero, doon. Kasi before siguro mga traditional microalgae din siguro. Nagko-culture. Pero mga kuha ba yun abroad? Or Meron ding sa abroad siguro, sir, yung iba. Or yung iba baka nagko-culture na din dati. Kaya lang, due to weather constraint, may alternative sila. So, bumibili sila. Dito na tayo sa sarili natin. Yes, sir. So, ang mga customers na ba ngayon ay all around the Philippines? Or Yes, sir. from Iloilo? Oo. Pero, Yung nag-order, Luzon, Visayas, and Mindanao. So, may mga aquaculturist tayo na from Luzon na bumibili sa atin. Visayas region, like sa mga Tacloban, parang ganun. And then also sa Mindanao. And ngayon na si Marvin Agustin ay pwede sa inyo. Pwede nila sabihin, kami, customer namin si Marvin Agustin. So, Yeah. May yung resibo yun nakasama si Mark. Anyway, siguro pakwento lang ulit para mas malinaw. So, this actually came from a research po, diba? Yes. So, siguro pakwento lang ulit mula doon from research paano siya naging commercializable and now na talagang talagang business siya na may consistent na mga customers. Yes, sir. So, based sa aking kasi 2021 I started sa AlgaCon. So, ang AlgaCon, based on the research program ng DOST. So, it was funded by the DOST. And then, noong 2019, nag-spin off ang company
The technology was patented in 2023 and owned by the University of the Philippines. So si ma'am, siya lang yung parang adapter siya ng technology. Si ma'am. So naging spin-off, naging private enterprise na yung Algacon. So yung research po, saan nanggaling yung research? Yung Kay- research under pa sa DOST before. Akala ko oo. kay Ma'am Sol. Si Ma'am Sol yung, okay. si Ma'am Sol is the inventor of the technology. Okay. Pero yung technology is owned by the university. Yes. Lalo pag spin-off pa na mag-i Yes. arrangement. Mm-mm. And then, nung binibenta na siya, kamusta yung challenges niya? Parang Yung- mahirap ba? Yes. I think hindi lang, to be honest, ang hirap magbenta na. Di ba sinabi ko, yung mga innovative products, ang hirap talaga. Kasi mahirap i-convince yung Filipino na, ito yung bilhin mo, gawa ng Filipino ito. And also the logistics side. Kasi since the algae is perishable, so dapat on time siya. Within a day, dapat nakukuha na siya ni client sa airport. Dapat hindi siya Pinapadala niya, by air freight. Air freight talaga siya. Hindi siya ship. Hindi kasi, hindi naman. Pwede din as long na may tao talaga na magdadala. Pero pag wala, sir, hindi siya pwede because okay. baka masira siya. Paano ba siya palaba? Paano ba siya? Like, Bali, naka-ice chest siya, tapos may ice siya sa loob, and then sealed. Para pagdating kay client, sealed. so kailangan nito May- i-deliver ng Yes, tao? sir. Yes, sir. Pero kami, we have the forwarder Okay. na contact. So, siya na lang nag-arrange everything. Ipabook niya sa airline, and then kukunin na lang ni client sa airport. Airport to airport Yes, na mga yun yung arrangement. Oo. Yes, sir. Pwede din dadali ng tao as long na na dyan siya mismo. Oo. Parang pasabay. Yes, pasabay. Pero Ma'am Roda, so sige, just to get an idea din, magkano ba itong mga to? That one actually cost 1,500 pesos per kilo po. Per kilo. Ilang kilos ba usually ang 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo lang usually? Yes. Ice chest na yun na naka-ice chest na yun 1 kilo? Depende kung 2 kilos or 40 kilos or So usually, like ilang binibili na usually? may mga bulk orders na 20, na 10. Di ba Depende. matagal yung magagamit? Depende din. Depende. Depende sa feeding isang aquaculture. I think depende sa species. Yes. Saka sa laki ng Yes. And also to be clear, itong mga aquaculture nito, parang may, naalala ko meron yung mga freshwater, meron din naman yung mga hindi freshwater. Parang meron yung open water, yung mga fishery siya na nasa dagat pero may bakod. Meron din yung parang closed talaga na Kasi ito yung one algae is the primary feed. So, sa maliit lang siya na mga larvae, hindi siya sa malalaki. Okay, I see. Kumbaga sa mga baby Larvae. fish. So para sa mga mas maliliit siya. Oo. Hatchery or fishery. Sa hatchery, oo. Hatchery. Oo. Yung mga nakita ko sa Mayag-Out. Kita mo yan sa pond, may color green. Yung mga pond, may color brown. Yun, sir. So pag tumanda na sila, hindi na sila pwede ng one algae. Hindi. Sa una lang. Sa first stage lang sila gagamitin. Ganon. Okay, I see. Sige, ma'am, yun pa, challenges. Also yung sa, maybe, pagbebenta nga, tsaka maybe ba kayo parang pricing? Nag-adjust ba kayo ng pricing? So far, hindi kami nag-adjust ng pricing. Same price pa rin ang 1,500. But we are working na pero hindi na talaga pwedeng pababaas. Kasi yun na talaga Yun, yung Para mag-limit naman yun yung cost ng paggawa ninyo. Kasi Yes, you also sir. produce this, diba? Saan Yes, ba yung production ninyo? Doon ba sa Ligid? sa UP Visayas. Doon sa coastline? Yes, sir. Wow. Sa kabila ng coastline, doon sa likod, may okay. mini laboratory kami and we have the production site din. So yung RJ, ginagawang algal paste doon, tama ba? Yes, sir. Oo. Oo. Tapos, ipapak, whatever, Doon din sa area namin. for for selling, for Yes, transporting. oo. For transporting. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them.
and launch your products seamlessly. With Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Sa ano, ma'am, sa yung sinabi mo kanina na parang for weather changes, Yes, sir. wala ba simula yun na yung parang positioning niya na value proposition or nag-iba ba somehow yung parang pagbebenta nyo? I'm just curious. Parang ganun pa rin. Yun din Still, talaga. yes, sir. Dali. This is actually for me, success. Startup success. Although yun yung next question ko. Pero, Yes, sir. well, the next question ko is, what is startup success for you? Pero for me, this is a startup success. Kasi, to be honest, sa paglibot ko sa Pilipinas, mga na-interview ko ng mga research startup, bihira lang yung may talaga maging successful na research. Tapos, nabenta siya na Naipalabas. maayos. Yes. So, this is at the forefront actually. So, sige, ito naman sa'yo siguro, Ma'am Rhoda. What is startup success? For me, personally, yung startup success para sa akin, hindi lang yun na, nakabenta ako or we have increased revenue or malaki yung kita doon. For me, siguro, masasabi kong naging successful yung startup namin because nagagamit siya ng community. Nagagamit siya ng fellow Filipinos ko na, research study siya and napakinabangan siya talaga. Yes. So, that is for me, success yun. Tsaka success siya kasi napakinabangan na tama yung price. Yes, sir. Na bearable for them or hindi Yeah. bearable, sakto for them na talagang may value for them. They're willing to pay this kasi worth it naman yung Yes. na makuha nila. So, yun talaga yung successful startup kasi na it's product market fit actually. Product market fit in Yes. startup terms. So, kamusta pala itong mga customer na to? Are they naman? Repeat? Yeah. May repeat customers din kami. Meron ding ibang nagta-trial na may ganun naman sa sa business. Mag-trial lang and then but mayroon kaming mga repeat customer na bulk order. By the way, Ma'am Rhoda, what's your position nga ulit sa... Ako is the administrative staff of okay. Agacon. Pero marami akong role sa company since the Para enterprise startup founder. is the sabi kanina ng isang nag-visit sa booth, you are the Chief Everything Officer. CEO. Chief Everything Officer. Chief Everything Officer. Kasi I do a certain role. Hindi lang ako staff ni Ma'am Sol. Hindi lang ako sa marketing. I do a lot of Yes, roles. So, ano na ba ang team ngayon ni Agacon? Sino ba? Kayo lang ba? Or... We are five sa team. Okay. So we have the production personnel. We have the technical personnel. Ako and my external personnel kami sa... So, parang sama ikaw din talaga yung CEO nga dito. Kasi ikaw yung operations. Yes, Chief Operation Officer. Wow. Tsaka, I'm also curious kasi this is yun nga, a spin-off company attached pa rin sa university. Yes. So, lahat kayo ay attached pa rin sa university talaga. Kami, private enterprise. But since the technology is owned by university, so we have agreement sa university. So, Licensing agreement sa technology since si Ma'am is an adapter of the technology. Okay, makes sense. Yes, So, sir. Ma'am Sol inventor, pero actually para ma-commercialize kasi Yes. talagang kailangan maging part nga ng Yes, university. university. So, own the Since university. it's a research output. Or it's a Yeah. research output ng university. Yes. Oo. And then, alaga ko na COVIDs as Private Private enterprise. Yes, sir. na Spin-off. kumbaga sort of Adapter. hinihiram yung research yung technology na yun para Adapter. adapter Yes. the research or the technology para ma-commercialize Yes. at mapagkakitaan or something Yes. kumbaga ma-turn into a business talaga. Oh. Makes sense. Yeah. Ngayon. Actually, baka, this is, for me, this is a mga blueprint na pwedeng sundan ng mga ibang research startups. Yes, sir. I mean, to be honest, parang, I'm not sure, pero parang kayo pa lang ang naka-interview ko ng ganito. Baka meron iba, yes, baka meron iba. Oo. Pero, yung scale na nakabenta talaga ng marami, parang kayo pa lang, Pilipinas, to be honest, Yes. na talaga nanggaling sa, spin-off company ng university. Yes. I'm not sure, I may be wrong, pero, well, at least sa mga na-interview ko, parang kayo ang una talaga na naging ganito yung Yes. What is the vision? So, ano ba ang future or moving forward kay... So kami yung vision namin is talagang more leads, market leads sa One Algae, no? So that we can have increase of revenue and mag-create man ng more jobs. Yun talaga yung goal, to create more jobs. to hire more then. Yes, and to bring
more food sa aming mga employees. So, possible pa na parang meron kayong parang factory talaga doon sa Mayagaw. For now, maliit pa lang yung production, pero hopefully in the future. So we are working on it. So meron tayong mga timeline, meron tayong mga goals for that, and hopefully ma-reach natin yung level na yan na factory talaga, yung malaking high-tech na manufacturing site. Tapos di na mini lab, malaking laboratory na. If ever, are you looking for investors ba ganyan? Or Yes. Yes. For yun, no? Siguro parang two things mass marketing para mass sales and Yes. also mass production. Yes, sir. Oh, so scaling talaga ni 1RJ. Grabe, ang galing. And I'm proud na ako, and na-interview ko kayo 2 times na. So, I'm proud din na dumaan kayo sa, kayo sa podcast. Yes. Nakadaan kayo sa podcast. Thank you too for always on us. Siyempre. At saka, by the way, brand partner din natin ang 1RJ. Yes. So, ang logo ni 1RJ ay laging nasa lahat ng episodes natin. Yes. Ang Startup Podcast. Tsaka sa website. So, proud din ako actually. Proud din ako na partners tayo. What keeps you motivated pala, Ma'am Roda? So, as Pinas company ng university, with that setup, so parang ano yung motivation mo to really do this pa? You build this first? To be honest, I'm not into aquaculture. Wala talaga akong Ano background. background yun? I'm a management. Management. Opo. So, wala akong background sa fisheries, wala akong background sa science. Namo-motivate lang siguro ako ni Ma'am Sol because she's really a risk-taker. No? And then, to bring back the project to the community, yun talaga din yung kahit before, parang nung nakita ko, parang ayoko naman, hindi ko naman alam yun. Ilalagay ako sa ganito. But, nung nandyan na ako in that environment, motivate na, ay, maganda pala to, no? So, dapat aware yung mga tao. And by the way, so paano kayo napunta sa project? Paano kayo napunta sa company pala? Sa company, so, way back, after pandemic, so, 2021, naalala ko yun. Tapos si Ma'am Sol, she needs someone na mag-oversee doon sa enterprise. And then, si Ma'am Sol tumawag sa akin, din kinausap ako. Paano kayo nagkakilala ni Ma'am Sol? Actually, si Ma'am Sol, magkakilala na kami dati pa. So, parang nanay-nanay ko din si Ma'am Sol. So, tinawagan niya ako, kinausap. In-explain niya, parang math yun, hindi ko rin maintindihan yung mga sinasabi ni Ma'am Sol kasi aquaculture, hindi ko yun forte. And then, sinabi ko, okay ma'am, yes, I will help you. I will be into your company. So, happy si ma'am. So, ngayon ako nandito na sa harap mo. Ang ganito ni Ma'am Sol, no? As a leader, kumbaga, no? Tsaka as a propagator of the research. So, nakapag na-trust ka niya, and nakapag-delegate siya ng task. Yun din yung leadership, that level of leadership, I think, yun din yung, missing piece somehow sa ibang mga startups. Yes, importante kasi yung success ng company is employee. Like, if you don't hire the right people, so, eventually, hindi magiging successful kasi hindi kayo magkatugma, diba? Tsaka parang for me, the execution. And I think for some, yung mga ibang inventors or researchers, natatakot mag-trust nila yung research nila sa ibang tao. Yeah. But apparently here, tama na napili si Ma'am Sol, tapos na-execute na maayos, na-operate, na-oversee nga yung buong company, yung buong business. So, nag-work siya. Tsaka maganda yung product. Yes. Ayun, so sige Ma'am Roda, kamusta? So, thank you. Kamusta Philippine Startup Week lang pala? Kamusta? Philippine Startup Week, I'm so happy. And I would like also to recognize the people behind na nagpadala sa amin and nagpakilala sa amin sa Fisher. Can I have the shout out for them? So, I will have the shout out to Fire Lab, Iloilo. I met you. Fire Lab, and also the UMWAD Western Visayas Consortium. And also to the support of Coastline din. I am happy sa Philippine Startup Week. I'm proud na naging part kami, yung Alga ko naging proud ng Philippine Startup Week. And I'm live. Mga friends natin yan sa Iloilo. Actually, si UMWAD. Si UMWAD din, yung napunta sa Iloilo nung March lang. Kaya nga, I met this from Mayagaw. Inikot ko nun yung 6 na TBI, Iloilo City and Loja City pala. So, tinulungan din ako ng UMWAD. Doon ko din na-meet yung Fire Lab. And naikot ko nga yung 4 sa Iloilo. Kayo, Coastline. Shoutout na natin sila. Si Pugad, Binhi sa West. TBI sa West. Visayas, ISATU. Tsaka yung sa UPV na main. Seeds. Education is evolving, and so are we.
Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Ayun, sige. Thank you very much, Ma'am Roda. Thank you. And by the way, baka lang pala may listener interested. Baka may investor even who want to contact you so Yes. can they connect with you. Just like our Facebook page, the One Alchi the page. And so nandun din yung mga contacts ko. You can check on it and send me a message. Sa Facebook nga pala. Yes. Pero ito madami yung mga nagsasabi sa akin na nakakuha yung investor. Ay, so from Iloilo, may nagsabi sa akin, dahil sa interview ko, nilapitan ng investor. Yeah. Tapos meron din mga nakakuha ng big clients dahil sa podcast. So sana with this podcast, kwentuhan, Yes. mag-part 2 rin tayo next time Yes. sa Miyag-Aw. Babalik Yes. ako sa Miyag-Aw. As Yes. in, tapos more about the business pa. Mhm. Baka mga 1 hour tayo na episode Oh, about the okay. business talaga. Makakapag-content. Balik ako Okay. sa Miyag-Aw, promise. Yes, I also really like the place. Yeah. Maganda, hindi ba yung sa coastline? Work-life balance. Sa ka oo, rin, yeah. dagat na yung Oo. so kakamiss din. Yes. Kasi wala naalala ko na nandun ako, nag-brown out habang ikot. Oo. anyway. Ayun, Okay. for sure, mabalik ako sa Iloilo sa Miyang-Aw. And let's have that part 2. So thank you, Jenny, for this podcast. Thank you. Thank you. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Argum AI makes smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by 2 distinct AI models. Pixel by ePlayment turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits, Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solution, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamlined hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for business ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beauties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. DV Code Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Kanzen Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbudok, Algacon Aqua Feeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jur.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Uplift Code Comp, Board Prep, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.